Pinasisibak sa pwesto ang lahat ng pulis sa Angeles City Station 5 kasunod ng pagkakadawit ng 7 nilang kasama sa pagdukot sa 3 Koreano noong Disyembre. Bumalik sa bansa ang isa sa mga biktima para magsampa ng patong-patong na mga reklamo. Samantala, mariin namang itinanggi ni Police Superintendent Rafael Dumlao na siya ang mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. May report si Steve Dailisan. Nagsadya ang South Korea national na si Lee Ki-hoon sa CIDG sa Angeles City, Pampanga para sa dagdag na testimonya at paghahain ng kasong robbery extortion, physical injuries, illegal arrest and detention at kidnap for ransom laban sa 7 pulis ng Angeles Station 5. Isa si Lee sa 3 Koreanong dinampot ng 7 pulis sa Friendship Plaza nitong December 30 na nahuli kampas sa CCTV. Hindi na nagbigay ng pahayag si Lee. Nauna nang nagbigay ng pahayag ang isa pang biktima na si Min Hoon Park na ngayon nasa South Korea na. Habang isa pang biktimang Koreano inaasahang babalik din sa bansa para magbigay ng testimonya. Kabilang sa mga tatayong testigo ang kasambahay at isang Koreanong si Thomas Jung na siya umanong nag-deliver ng ransom money. Sabi ng Police Regional Office 3, itinuturing na person of interest si Jung pati sa kaso ng kidnap at napatay na si Ji Ik-ju. Siya yung tipster, siya yung spotter na would-be victim ng mga Koreano. So in short, pag alam niya na mayroong magandang biktimahin na Koreano, siya ang nakikipag-coordinate sa mga tiwaling pulis na pwede nyo nang kidnapin yan, pwede nyo nang nakawan, pag nakawan at mag-extort ng pera sa kanila. Mananatili sa restrictive custody ang 7 sangkot na pulis hanggang maihain ang kasong kriminal laban sa kanila. Noong nakaraang linggo, sinibak ang City Director ng Angeles City. Ngayon, ipinag-utos naman ng Police Regional Office 3 ang pagsibak sa lahat ng pulis na naka-assign sa Angeles Station 5. Hindi pa raw tuluyang naibabalik ang kumpiyansa ng Korean community sa pulis pero bukas sila sa pakikipagtulungan. I came here with a disappointment and because of the heinous crime committed by PNP. But through the communication between the PNP and then the Korean Community Society, it was a way mitigated. Bati daw nilang mailang Korean syndicate na kasabwat sa kalakaran ng kidnap for ransom. There is many fugitives living in the Philippines. They are rotten egg because of those criminal guys who is hiding themselves here. Maybe contribute to this heinous crime. So, as I felicitously say, I will do my best to eradicate those few rotten eggs living in here. Value formation seminar at iba-iba pang mga programa para medyo magbago itong mga pulis na ito. Samantala, sa isang statement na ipinadala ni Police Superintendent Rafael Dumlao na nadadawit sa kasong pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju, mariing itinanggi ni Dumlao ang akusasyon ng suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel na siya ang nag-utos sa pagdukot kay Ji. Self-serving daw ang affidavit ni Santa Isabel. Hindi rin daw siya ang nag-utos sa operasyon noong October 18 sa Angeles, Pampanga. Maliban kay Santa Isabel, hindi raw niya tauhan ang ibang mga pulis na kasama sa operasyon. Malinaw rin daw sa sinabi ng kasambahay na si Marisa Morquicho na si Santa Isabel ang nakita niyang pumasok sa bahay ni G nang dukutin ito at wala siya sa lugar ng mangyari ang insidente. Sinabihan daw siya ni Santa Isabel na may ginagawa itong trabaho kasama ang tropa ng NBI-NCR at sinabing nakuha na nila ang subject at ibibigay sa kanya. Kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP si Superintendent Dumlao. Bubuo ng task force ang PNP para tutukan ng mga pulis iskalawag sa gitna ng pagkakadawit ng ilang pulis sa di manoy tokhang for ransom. Habang nililinis ng PNP ang kanilang hanay, ang PDEA o ang Philippine Drug Enforcement Agency muna ang magsasagawa ng mga operasyon kontra droga. Pero ang problema, kulang na kulang daw sa tao ang PDEA. Samantala, umaalma si Senator Coco Pimentel sa planong ilipat sa Mindanao ang mga pasaway na pulis. May report si Ian Cruz. Nagsimula sa isang misa kanina sa temang A Day of Prayer and Penance sa pangunguna ni PNP Chief General Bato de la Rosa ang paglilinis daw ng PNP sa hanay nito. I myself need internal cleansing. So before ako mag-cleanse sa buong organisasyon, dapat na-cleanse ko muna yung sarili ko. So ito nga ngayon, I'm soul searching on what to do
and what I failed to do. Bakit nagkaganito yung aming organisasyon, yung PNP. Simula kahapon, pinagbawalan na ang lahat ng pulis sa buong bansa na magsagawa ng anti-drug operations matapos madawit ang 4 na pulis mula sa binawag na anti-illegal drugs group sa pagkidnap at pagpatay sa loob ng Camp Crame ng Korean national na si Jake Ju. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDERO muna ang magsasagawa ng anti-drug operations habang nakafocus daw ang PNP sa pagtatanggal ng skalawag sa hanay nila. Nagpulong na ang PDEA ngayon para sa bago nilang hamon. Isa raw sa malaking problema nila, kulang sila sa operatiba. Walang 1,000 ang mga ito sa ngayon. Higit na maliit kumpara sa halos 5 milyong hahabulin nilang gumagamit ng droga. The drug problem having been elevated to a national security threat, then we can also get the involvement of the armed forces of the Philippines in this war against drugs. Sabi ni PNP Chief Bato de la Rosa, si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo ang mumumuno sa binubuong Counterintelligence Task Force ng PNP laban sa mga pasaway na pulis. Dito sila mag-opisina sa binuwag na tanggapan ng AIDG. Si Malayo ang hepe ng Zamboanga nang lusubi ng miswaring faction ng MNLF ang syudad noong 2013. Na-hostage siya noon pero nakuha pa nitong mahikayat ang 23 MNLF fighters para sumuko. Sa paglilinis ng PNP, balak dalhin sa Mindanao ang mga pasaway na pulis o yung may mga kaso na dati, bagay na inangalan ni Senate President Coco Pimentel na mula sa Mindanao. Sabi ni Pimentel, di dapat gawing tapunan ng mga pasaway na pulis ang Mindanao. Dapat daw sampahan ng kaso ang mga ito. Pinapareview ni President yung mga police na na-involve sa corruption, na-involve sa mga krimen like ang kaso like carnapping. Ang kaso ng pulis na ito ay hold up, ang kaso nito ay kotong, ang kaso nito ay drugs, talagang nagbibinta ng droga. Ngayon, ma-check natin nakabalik, na-reinstate. Sabi ni Presidente, we need more police presence doon sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi areas. Ayon naman sa tagapagsalita ng PNP, bubuo ng isang counterintelligence task force na siyang magsasagawa ng paglilinis sa hanay ng pulisya. Maaari raw silang mag-entrap ng mga tiwaling pulis para makasuhan. Ang naturang lupon din ang naatasang magberipika ng anumang impormasyon laban sa sinumang pulis. Kung hindi lang double check, siguro magti-triple check sila doon sa magiging membro. Kasi ito yung magmamanman, sila yung magkakandak ng case build-up and validation against airing cups. Itinalaga bilang hepe ng PNP Counterintelligence Task Force si Police Senior Superintendent Chiquito Malayo. Isinabak na si Malayo sa bago niyang tungkulin matapos itong magpakita kay PNP Chief Ronald De La Rosa sa Campo Crame. Ang ulat mula kay Lala Babilon. Napili ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa si Senior Superintendent Chiquito Malayo na mamuno ng Counterintelligence Task Force o CITF na mag-iimbestiga sa mga tiwaling pulis. Dating na destino si Malayo sa Zamboanga bilang Police Director. Habang nandun siya, na-hostage si Malayo ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front pero kinalaunay na kumbinsi niya ang mga rebeldeng ito na sumuko sa batas. Ani de la Rosa, nag-report na sa kanya sa Camp Crame si Malayo. Samantala, nagsisimula na ring mag-recruit si De La Rosa ng 100 pulisya para maging miyembro ng CITF. Para masiguro ang kanilang kredibilidad, dadaan muna sila sa masusing background investigation. Recruit muna sa tao, nagkuha kami ng mga tao na talagang binibet namin ng gusto na talagang hindi tayo masingitan ng mga eskalawag. Kasi that is a very sensitive unit, counterintelligence. Bukod dyan, para maipakita na seryoso ang pulis sa isinasagawang internal cleansing, nagpamisa pa mismo ang PNP sa loob ng Camp Crame. Before ako mag-clean sa buong organisasyon, dapat na-cleanse ko muna yung sarili ko. So, ito nga ngayon, I'm soul searching. Samantala, may pahayag din si De La Rosa sa mga tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na malilipat ng posisyon. Hindi mo natin sinasabi na porque dinisolve kayo, masasama na kayo. Hindi po yan. I feel for them. I am their father. Alam ko kung
gaano kahirap tanggapin sa mga anak ko na sila naggumagawa ng mabuti, gumagawa sila ng magagandang accomplishment, tapos nadadamay sila ngayon. Pahayag ng PNP, kaya naman ng PIDEA na solohin na muna ang anti-illegal drugs operation sa bansa dahil dati na rin naman nila itong ginagawa. Matatanda ang pagpasok ng Administrasyong Duterte, sunod-sunod na intensified anti-illegal drugs operations ang isinagawa ng pulisya. Gayunpaman, hindi pa masabi ni De La Rosa kung hanggang kailan ito sususpendihin dahil sa ngayon, tutok muna sila sa paglinis ng hanay ng PNP.